Okay, magandang araw po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipino. Okay, magbibigay lang po tayo ng update tungkol po dito sa isang political vlogger na si Mima Alicia na pinaslang po kahapon. Well, meron po kasi tayong nakita na isang videos nito pong si Sangkay Janjan na kanya po ang kanya pong title ay huli na ang nagpatumba kay Mima Alicia. Well, alamin po natin ang katotohanan po sa loob ng videos na ito, and then komentuhan at reaksyonan na rin po natin. Pero bago ang lahat guys, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. I-update po tayo ngayon tungkol po dito sa ginagawang investigasyon na pagtugis sa nagpatumba sa isang pro-government vlogger na si Mima Alicia. Pag-usapan po natin ito mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe ni Mima, no? Hindi po basta-basta itong pangyayari mga sangkay, talagang nakakadurog damdamin sa kanyang pamilya na naiwan ngayon dahil nga po sa sinapit niya. At lahat po ngayon ay humihingi po ng hustisya mga sangkay, at talagang nakakagulat, no? Nakakagulat po talaga ito. So ayon po dito, nasawi ang isang 24 years old na pro-BBM vlogger matapos daw pong patumbahin ng hindi pa nakikilalang mga tirador. Nasakay daw po ng motorsiklo sa Caloocan City. So doon po ito sa Caloocan mga sangkay. Okay. Kinilala ng pulis ang biktima na si Mima Alicia. Lipata, isang vlogger na nakatira sa Tierra Nueva Subdivision, Caloocan City. So sa isang subdivision pala ito nakatira mga sangkay, no? Yun po yung talagang, alam nyo, ang dami pong nangyayari yun sa ating bansa. Na dapat po talagang mas maging aktibo yung mga kapulisan. Pero, ayon naman po sa report ngayon mga sangkay, mukhang mabilis po na natutukoy ng mga pulis. Mabilis ang pagkilos ngayon ng kapulisan, ng PNP at ng NBI laban po dito sa mga salarin, no? At tayo po ay sumasaludo at naway talagang mahanap po ito. Wag na po nilang daanin po mga sanggay sa politika ito, kasi kung dadaan po tayo sa politics, kung ang focus po natin ay politics, mawawala po tayo sa sentro ng investigation, which is yung pagtugis po mismo sa kung sino man ang nagpatumba. Dapat mga sangkay hanapin po mismo, no? Malalaman din naman yan kung dahilan ba ito sa politics or dahil po sa negosyo or dahil sa kung ano man mga sangkay, kasi marami po ngayon ang tinitingnan ng mga kapulisan na anggulo. Kasamang tinira mga sangkay ang kanyang ka-live-in partner na si Nelboy Luz, 24 years old din po. At nagtamo din po ng pero nakaligtas po ang kanyang ka-live-in partner. Nasa hospital po. Ayon sa isang... So, sa tingin ko po, kapag halimbawa po okay na po ito, yung boyfriend po ni Mima Alicia, ito po siguro yung isang makapagbibigay po ng linaw tungkol po sa talagang nangyari po dito po sa mga sa pamamaril po sa kanila. Saksi na kapitbahay ng magkasintahan, nakarinig siya ng sunod-sunod daw po na putok bandang alas 3 ng madaling araw. Kaya kaagad lumabas upang alamin ang nangyari. Pagdating niya sa lugar, nakita niya si Mima na wala na mga sangkay, nakabulagta na, nakaandusay na. At ang masakit doon mga sangkay, kasi dito po tumama. Ang pagkakaalam po natin, dumating po ng madaling araw mga sangkay, sakay po ng sasakyan. Pagdating niya, bubuksan na po sana ng boyfriend niya ang gate nang bigla pong nangyari ang katakot-takot na talaga nga namang, ay naku po, Diyos mio Marimar. Ayon po dito, samantala natagpuan naman si Luz
nagising pa, ngunit nagtamo ng ilang sa katawan mga sangkay. Tinamaan din po eh. Humingi agad ng tulong ang naturang kapitbahay sa may-ari ng inuupahang bahay ng mga nabiktima. So, naglunsad po ng follow-up operation ang mga kapulisan ngayon. At ngayon, ito po yung update. Tingnan po natin mga sangkay. Kasi meron na pong lumalabas ngayon na impormasyon tungkol po dito mga sangkay, na ayon po dito sa initial investigation, Okay. iniimbestigahan ngayon ng pulis ang pagkakakilanlan ng mga tumira at ang motibo ng kanilang ginawa. Kabilang dito ang posibilidad na may kaugnayan sa negosyong buy and sell and itong mag-live-in partner o sa pagiging political vlogger ni Alicia. So marami po mga sangkay. So may mga sabi-sabi na may mga nagbanta din daw po sa kanya noon pa. At dahil diyan, kasama po sila sa persons of interest. So tinitingnan po talaga ngayon kung kasama po sila, may kinalaman ba sila, at magkakaalaman din po ito mga sangkay, no? Hindi po ito kumbaga mawawalang saysay itong investigasyon na ginagawa ngayon ng mga NBI at kapulisan, kasi dinudot-dot na daw po talaga ngayon. Malapit na po ma-check kung sino man po ang may gawa nito. At kaya nga po mga sangkay, hindi na po sana hindi po tumutok sa politika. Talagang tutukan po mga sangkay. Kung mayroon pong kinalaman ng politics, matutumbok at matutumbok po yan. Kung wala naman tungkol sa negosyo o kung ano pa man, matutukoy po yan. Basta dapat doon lamang po mga sangkay tumutok, no? At marami ngayon sa mga pro-government vlogger ang nagluluksa dahil nga po sa nangyari, at kasama din po tayo doon mga sangkay sa mga nananalangin sa kanilang pamilya. At alam nyo, ito lang ang naisip ko, no? Ang buhay po talaga natin sa mundo maiksi lamang, no? Tama. At isang mensahe lamang ang gusto kong iparating sa ating lahat. Well, bago po natin ipagpatuloy yan, guys, meron lang po akong sasabihin sa atin pong mga viewers, lalo na po sa mga live stream na nagko-comment po dyan sa comment section tungkol po sa mga pagbabanta. Kasi meron po talaga meron po mga nagbabanta habang naka-live. Mag-ingat po tayo dyan, guys. Kasi unang-una, katulad po ng nangyari dito po kay Mima Alicia, meron pong dalawang individual na nagbanta po doon sa comment section. Well, kinabukasan namatay po si Mima Alicia. So pwede po silang maging suspect. Kasi nagbanta po sila. Well, mag-ingat po tayo sa atin pong mga comment. Mangasar na po kayo, mambuli na kayo, magmura na kayo. Well, wag lang po sana yung pagbabanta. Ayan. Kumbaga, nag-a-advise lang po ako kasi nga, kahit alam naman po natin na nagbibiro or nangaasar lang yung mga banta na yon, pwede din po yung gamiting ebidensya. Okay? Maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Dahil hindi po natin alam ang ating bukas. No? Hindi po natin alam kung ano mga mangyayari sa atin. Walang kasiguraduhan ang araw natin, ang buhay sa mundong ibabaw mga sangkay. But when you are living with Christ, when you are living with the Lord, mga sangkay, makikita nyo ang kaginhawaan at kapayapaan at kasiguraduhan ng ating kaluluwa. Saka, isa pa po guys, marami po ang grabe, yung natutuwa pa po, or pinagtatawanan pa po itong si Mima Alicia sa mga comment section na buti nga, kinarma ka. Grabe guys, no? Hindi po yun makatao sa mga nagsasabi or natutuwa pa sa nangyari po dito kay Mima Alicia. Tandaan nyo guys, lahat po tayo pupunta dyan. At hindi po karma yung pagkamatay ni Mima Alicia dahil pinatay po siya. Grabe, meron mga nagtatawanan na nagsasabi,
kinarma daw si Mima Alicia, buti nga sa'yo. Kailangan pa po ba nating sabihin yun? Halos lahat naman po tayo may mga mahal po sa buhay. So, pagpalitan po natin yung sitwasyon, halimbawa, sa inyo po nangyari yun, and then pagtawanan din po kayo ng ibang tao, di po ba masakit po yun? Well, igalang na lang po natin yung pangyayari at magbigay na lang po tayo ng simpatya na patapusin na muna natin. Ito pong nangyari po kay Mima Alicia. Igala or paggalang na lang po sa mga pamilyang naiwan niya. Katulad na lang po, meron po siyang naiwan ng isang anak na I think 4 or 6 years old. Grabe, kawawa po yun, guys. Hindi na po sana humantong sa mga ganito pong sitwasyon na maraming natutuwa na may namatay na isang tao. At sinasabihan pa na buti nga sa'yo, karma mo yan. Igalang na lang natin, guys, yung namayapang tao. Hindi po kasi katanggap-tanggap yung mga ganong komento. Parang hindi na po yun makatao eh. Diba? Hindi na nga po makatao yung pagpatay dito kay Mima Alicia. Tapos, yung mga iba pong mga bashers, nagkokomento pa ng kung ano-ano, natutuwa pa sila dahil mayroon pong isang taong namatay. Tandaan nyo, guys, pagpalitin nyo po yung sitwasyon at kayo po yung namatayan at pagtawanan po yung namatay nyong mahal sa buhay. Diba, guys? Masakit po yun. Kaya igalang na lang po natin. Wala na po dito kulay-kulay. Berde man yan, loyalista man yan. Igalang po natin yung pagkamatay ng tao. Huwag na po nating laitin, asarin, bulihin. Hindi po yun maganda, guys. Unang-una, lahat po tayo dadating po sa time na yan. At yun nga po, paano kung sa pamilya nyo po nangyari yan at pinagtawanan or binash pa ng maraming tao? Di ba masasaktan kayo, guys? So, ito po yung laman ng videos ni Sangkay Janjan. Ayan. Okay, ito po, sa pinakahuling mga ulat, patuloy pa rin ang investigasyon sa pagpaslang sa vlogger na si Mima Alicia. Ayon po yan sa mga otoridad. Patuloy po ang pangangalap ng ebidensya at pagkuha ng mga salaysay ng mga testigo. Sinusuri ang posibleng motibo at ang mga taong maaaring may kinalaman sa krimen. Yan nga po yung sinasabi ko, guys. Mag-ingat po tayo sa pagbabanta dyan sa comment section, ha. May mga ulat na nagsasabing may mga persons of interest na natukoy. Ngunit hindi pa po inilalabas ng mga otoridad ang lahat ng detalye habang nagpapatuloy po ang investigasyon. Yan po yung pinaka-latest update dito po kay Mima Alicia. Ulitin ko lang, guys, igalang na lang po natin ito pong namaalam na si Mima Alicia at sa kanya pong mga pamilya na naiwan. So, kung hindi po natin gusto yung tao, huwag na lang po tayo magkomento ng hindi maganda. Or manahimik na lang po tayo. Kung hindi po natin gusto yung mga nagawa ni Mima Alicia that time nung buhay pa siya. So, kalimutan na po muna natin yan kasi wala na po yung tao. Igalang na lang po natin yung kanyang burol at igalang na lang din po natin yung mga naiwan niyang mga mahal sa buhay. Lalo na po dun sa kanyang napakabata pa pong anak. Sabihin ko nga po sa inyo, ulitin ko po sa inyo, lahat po tayo dadating po sa ganyang pangyayari. Or lahat po tayo mamamatay. At uulitin ko rin po sa inyo na masakit po yan para sa kanyang pamilya. So isipin nyo na lang po na paano po kung sa inyo po yan nangyari, then bulihin po kayo, i-bash pa po kayo. Diba masakit po yun sa inyo. Kaya please, guys, igalang na lang po natin ang pagkamatay or pagkawala ni Mima Alicia. Okay, maraming salamat po. Pakilagay na lang po ang inyong mga komento dyan sa comment section. At maraming salamat po sa iyo, Sangkay Janjan, sa iyong videos.